nangyayari, pero parang hindi masyadong napapansin ng marami. Pero pag sumabog yan, tiyak tayo ang magdudusa. Ang China sa ilalim ni Xi Jinping ay may malaking plano sa likod ng lahat. Hindi lang basta gusto ng kapangyarihan, gusto niya maging pinakamakapangyarihan sa kasaysayan ng China. Gusto niya mas sikat at mataas pa kay Mao Zedong. At ang prize? Taiwan. Pero bakit nga ba tayo nadadamay dito sa Pilipinas? Simple lang mga tol. Malapit tayo sa Taiwan kaya sa tingin ng China, tayo ang magiging game changer sa kanilang plano. Kung gusto nilang angkinin ang Taiwan, kailangan nilang siguraduhin na kontrolado nila ang Pilipinas. Bakit tol? Kasi si PBBM Marcos ay may malapit na koneksyon sa Amerika at matibay ang samahan ng Pilipinas sa kanila, lalo na sa usapang militar. Kaya para sa China, malaking hadlang si Marcos sa kanilang plano. Ito pa ang Pogo, akala nyo negosyo lang. Hindi alam mo yung Pogo or Philippine Offshore Gaming Operators? Akala mo pasugalan lang, hindi lang negosyo, yan posibleng ginagamit ng China bilang cover. Bakit? Kasi yung mga empleyado doon, hindi lang basta empleyado, yung iba may chismis na sleeper agents, mga espiya yan na naghihintay ng utos para kumilos. Isipin mo yung mga Pogo hub mukhang harmless, pero sa likod nun ginagamit pala para magmanipula ng impormasyon o magspiya sa importanteng lugar. Parang Trojan horse, di mo alam may kalaban ka na pala sa loob ng bahay. Ang creepy, no? Eto pa tol, nung panahon ni Rodrigo Duterte naging malapit tayo sa China, binawasan ang tapang natin sa pagtindig sa West Philippine Sea at maraming proyekto nila ang nakapasok sa bansa. Malinaw na maraming pabor ang ibinigay sa kanila. Ngayon si Sara Duterte ang tingin ng China na maaaring magpatuloy ng ganitong relasyon. Parang best choice nila si Sara para ituloy ang dating dynamics. Pero eto ang problema, si Marcos medyo unpredictable si PBBM kasi close siya sa Amerika at may malakas siyang trade at military alliance sa kanila. Kaya para sa China, malaking sagabal si Marcos sa plano nila at dahil di nila siya hawak, ano ang plano alisin siya kung gusto nilang mawala si Marcos. Ang unang hakbang impeachment. Pero eto ang freaky part. May malakas na kakampi si Marcos sa Kongreso. Si Speaker Martin Romualdez, hindi lang siya pinsan ni Marcos, political powerhouse din siya. Kaya hindi madaling ma-impeach si Marcos hanggat nandyan si Speaker Romualdez. Anong solusyon? Siraan si Romualdez gamit ang trolls, fake news at chismis, unti-unting pahinain ang posisyon niya. Kapag naalis si Romualdez, papalitan siya ni Congresswoman Gloria Macapagal Arroyo sa Speaker of the House of Representatives. At mas madaling mapalitan si Marcos ng isang leader na pabor sa China. Kung hindi uubra ang impeachment, may plan B. Ang China gagamitin ang konsepto ng national emergency para alisin si Marcos at ilagay si Sara Duterte bilang presidente, parang isang biglaang takeover na kunwari para sa bayan pero may malalim na agenda. Ito'y posibleng gawin sa ilalim ng maskara ng patriotismo, pero ang totoo, ito'y power grab. Isang malaking babala. Kung magtagumpay, ang China gagamitin lang nila ang Pilipinas bilang bahagi ng kanilang plano para sakupin ang Taiwan. Pero sino ang kawawa? Tayo rin maaari tayong masangkot sa isang giyera na hindi natin ginusto. Ang ekonomiya natin, ang kalayaan natin, at ang kinabukasan natin ang nakataya. Pipikit ba tayo habang ginagamit ang Pilipinas bilang laruan ng China? O gising na tayo at pipiliin nating protektahan ang ating bansa bago mahuli ang lahat? Toldi na tayo, dapat magpadala ang 2027. Sobrang lapit na, parang last 2 minutes. Magdesisyon na tayo kung lalaban o pababayaan na lang. Sobrang